Dahil ito, kaysa ito, yung tatay ko, lahat maraming sakit, tumayo lahat, gumaling lahat. Kung inanak kita, dahil nakita ko sa uling mo at sa ulo mo, liwanag, puso, kagabi sabi niya, hinanap na liho-liho na ako, galing pa pataan. Ayun pumunta dito kagabi. Yes, matapa. Isa lang isa niya. Ayun, may sakyan. Kagabi, nakapagod. Nagkatotoo siya, no? Opo, ma. Dahil sabi niya, 16. doon kita sa karanlaan at yung tahan. Kasi may tinamot ka sa daming sakit. Pumasok ka at tumayo siya lahat. Nasa hospital, sabi niya, ginamot niya. Na tumayo ang mga taong may sakit. Tumayo. So, kaya kung ako sakit, tiwala ka. Tumiwala ka lahat ako. Tiwala ako siya. Kaya saan tulog ka at puntahan ka. Sa tagal ng 2016, ang tatay ko ngayon sa hospital. 82 years old. Alam ko, ikaw ang pwede mo pagaling sa kanya. Hindi siya natotoo. Yung tawa-tawa niya na pero Pilit kayo hinanap oh, kagabi. naligaw daw siya. Ang nadaanan niya, nurse na. Anong natanong siya? Dahil kung sa karanlaan, tapos tinanong niya ako, basta hanapin ko siya kahit anong mangyari. Gabi na. Gabi na. Sabi ko, hindi ako magagawa. Sinabi ko ng Tatay Mario, sabi ko sa kanya, bukas na lang. Hindi. Gusto ko kausap siya ma. Oo. Dahil mabilis siya gusto makita. Gusto ko makausap siya, gusto ko makita siya. Dahil matagal ko na siya hinahanap. Siya ang salita sa akin. Sige, Tatay Mario, hindi lang ako sa akin. Ako nga pinago. Sabi niya, maraming salamat. Meron ako. Sasabihin siya yung tatay ko kita. Hinahanap kita. Matagal na tayo hinahanap. Kahit saan ka hahanapin kita. Alam ko po, ikaw yung pagaling sa tatay ko. Dahil nakita ko liwanag siya. Dahil kahit anong mangyari, alam ko ito pagaling sa aking papa. Dahil lahat kami sa hospital, pati gumaling sila lahat. Pati ang doktor nagulat daw, bakit nagkakayuan yung mga pasyente? Siya mismo walang katulad kayong tanto na yun. Siya ang katulad. Ibig sabihin yun, ang lahat ng bakay gawain ko noon at bumabalik ngayon. Dahil yun ang katiway, maraming ang sakit ng tatay niya hindi makalakad, bigla pumunta sa hospital, bigla lumakas ko sila lahat. Ito, sabi ng Diyos, hindi pa alam lang. Malapit na aakyat ang Diyos. Alicia, alam niyo yun? Alicia, malapit na aakyat ang Diyos. Ang sabi ng Ama, kung kayo ay iakyat na, dito, Kanina dito. sino? May chicken kami sila. Siya, balik ka rin may. Alagang tayo eh. Sabihin chicken kami. Wajalan na ba yan? Happy birthday! Happy birthday! Ganda-ganda mo. Happy birthday! Dito, dito. Wow, ganda niya. Salita kami ng ako po. Dito ka na. 3. 3. Bakan pong nutin. Yan mo. 1, 2, 3. Bakan. 1, 2, 3. Please, or siya. Nagulat ako biglang sinabi naman, malapit na ang akit ng Diyos. Alicia. Siya. Dito na po. Buwaba na. Dito na. Matagal na ka ba? Malungkot kasi sa dulas. Dahil sabi ko, ang sabi na naman, at malapit na ang akit ng Diyos. Ibig sabihin, matagal na dito. Ngayon, sabi ng Diyos, ang mga pinili, ang mga pinili at iakyat. Iakyat. Iakyat ang mga pinili. Ngayon, ang mga taong mahal niya sa buhay
at sino man ang nandito, tutuloy at pwede niyo isama. Ngayon, mag-akyat daw doon sa langit at bababa ulit ang Diyos at maglilitis. Ngayon, yung mga inakyat, hindi na pwede bumaba. Kahit mga kasamaan niya, hindi pwede bumaba. Dahil maglilitis din siya sa kanyang mga dinala. At maganda yun na lahat man ang mahal sa buhay ay dapat mo isama dahil yung kabayaran ng paglilingkod nyo sa Kanya. Ngayon, paglilingkod niya sa Kanya, kung sino man ang bagay ng gusto mo dalhin sa langit at pwede ay freedom. Ngayon, yung sinabi kahapon, yung ano ngayon, yung Miyerkules ng hapon. Ngayon, kagabi ang binili sa akin at lahat man at sino man at dinala nila sa langit. Dapat susunod sa Kanya. Kung dadala siya ng Shuail, sabi ng Ama, kung dadala kayo ng Shuail doon, oras hindi maging lilinisan mo ang dinala mo kahit mahal sa buhay. Oras hindi nagbago sa ka. Lahat ang pamilya, pati ikaw, yulog sa baba at pati ikaw lilinisin. Dahil ang langit ang liwanag. Ang sabi ng Ama, pwede kang magdala mahal mo sa buhay. Yung mahal mo sa buhay, yung kaya ka ay respeto. Huwag kang gagdala ng hindi marunong mag-respeto. Dahil pagkamulit ang Diyos, maglilinis na dito, kailangan lilisan mo ang dinala mo. Kung hindi susunod sa'yo, pati ikaw ay damay, ay lilinisan na. Dahil sama, dumala ka pala dito, ay imbis liwanag dito, pagdala ka pa rin ang dilim. At kailangan doon at dalayin ang kung marunong magbago, kung nilirespeto ka nila. Basta malinis, ang dinala mo, ang ilaw ay sa iyo. Ang marumi ang dinala mo, pati ikaw kasali ibaba mo ulit dito sa lupa, kasama ka na rin, ay isama, ililinisan. Una lang sabi ng Ama, ang galay mo lang, yung magrespeto sa iyo, yung igagahalan ka, at sinasamba ka niya. Ngayon, magdala ka na hindi maganda, ang sabi ng Ama, ano mo dala mo dito? Suwail. Naglilinis na tayo suwail na para maglilinis ng mundo. Magdadala ka para ng suwail. Dapat, ang tanong mo yan, kasali ka na para wala nang iligtas sa inyo. Dahil bakit? Sabi mo, wala namang kasalanan ng Ama, kala ko mabuti sila. Hindi. Oras sila ginaba at nilisan, baka magdamdam ka sa akin. Ngayon, isabay ka na para wala ng lahat dahil clear na baka isa ka pa rin maging traitor. Tama? Hindi. Yun ang sinabi kahapon sa akin. Una-una, yung Miyerkules, ang sabi niya, malapit na aakyat ang Diyos. Ngayon, sabi na, pwede kung aakyat, babalikan mo po kami, sabi ko ganyan. Ang sabi ng Diyos, ang lahat at sinong sumama ay sumama. Ngayon, sa paglilingkod nyo sa Diyos, ngayon, mayroon kayo binigyan bonus at binigyan kayo ay para sa inyo ito, ang regalo ko sa inyo. At sabi niya, yung mga pamilya namin po, pwede namin niyakyat. Pwede, lahat yan, baguhin, mababago yan. Hindi ako magbago, kayo. Kayo ang nagdala, kayo ang magbabaguhin. Kung hindi mabago yan, kasali na rin kayo, ililinis doon. Kung sila ay ginaba, pagtamdam ka, mabuti sabay-sabay kayo, pamilya ay lilisan. Magandaan siya, hindi. Ha? Tama ba? Hindi. Ngayon, kung kukuha ka na hindi maganda, doon pa lang, baka kayo pa dalawang away-away. Doon pa kayo magkukulkol. Di ba ang langit, liwanag, pag-ibig, kailangan pag-ibig din ang dala-dala mo doon sa langit. Yung respeto mo, at respeto sa'yo, na ibang mahal sa buhay at kaisa kayo,
Yun ang masarap dalhin doon dahil tunay mo pamilya yun. Dahil hindi ka pwede kumuha ng kapatid mo, anuman, nakikita mo, naramdaman mo, masama yung ugali niya, baka madamay at mahawa. Sabi ng Diyos, kailangan ay malinis. Malinis ka na, kunin mo rin ang malinis para maganda ang parte ng bagay. Kung ako, sabi ni Simon, anong gusto mo Juan? Gusto kong sumama ma pagbaba para sa paghatol. O, magkakit ka ng pamilya mo, hindi? Hindi na ma. Ha? Hindi na. Okay. Eh, sinabi akin, dahil inakyat mo kami, di kailangan ba't mo kami iwan dito sa taas? Eh, ang sagot ko naman, Oh. kung nasaan ang aking Panginoon, sasama ko sa Kanya kung kahit saan siya pupunta. Yes. Pero ang sabi, inakyat mo kami rito, tapos iiwanan mo kami. Yes. Oh. Yun. Hindi kayo makakasama. Yun ang katanday pagbaba niya. Doon ang kabayo na. Doon na ang lahat ng Espiritu bababa na. Maglilinis na talaga. Paakyatin muna at yung mga tao ay nagsililikod at naiwan doon. Kung sino man at ayaw magdala doon. At lahat na tayo ay lilitisin ng Diyos. Yun ang sabi niya, ang pagbabago. Walang hukom at kunin niya lang ang para sa Kanya. Tama? Hindi. Puro walang hukom. Kung sino man ang darating yun at pagkat na siya, sasama tayo. No? Pagsama natin, kung ako rin sa atin, ang dadali ko, yung sarili ko, iiwanan ko dapat iiwanan ko mga pamilya, iiwanan ko. Dahil paglilitis, para sigurado, ay maabutan ako dito pamilya lupa. Ngayon, susunod. Ang lahat sa pagsusunod yun, makikita natin kung sino ang akyat doon, pinatag, ibig sabihin, yun ang tunay nating pamilya. Tama po. Ha? Ang pamilya natin dito sa lupa, pagsamantala lang. Ang tunay nating pamilya, ang Diyos, hindi ko alam. Ang lahat yan, binigyan tayo ng gabay, ng kasama. Siya rin ang gumawa, binababa sa atin, ginawa ng daan sa inyo. Kung ang pagmamahal mo sa Kanya nakikita mo at mahal mo siya, ang mahal, sigurado, pagsamantala lang, ang tunay mahal mo, ang sarili mo, dahil sarili mo, siya, mag-isa mong bumaba. Dahil naabutan mo na sila. Ngayon, iligtas mo rin ang sarili mo. Sino nagpabawa sa iyo? Siya rin ang magpapakyat sa iyo. Tama? Hindi. Tama. Oh. Lahat ang sabi ng Diyos, huwag kang magdamdam, lahat ng bagay akin yan. Pinaghiram ko sa iyo hangin. Pinaghiram ko yung iyong paningin. Lahat ang kinain mo, pinahiram ko sa iyo. Lahat hiram ng bandang huli, babawiin ko na. Isa ka ng Espiritu. Ako na. O. Sino ang tunay natin mahal? At nagbigay ng buhay sa atin? Diyos, o. May utang tayo sa Kanya. Kung di na sa Kanya, wala tayo dito. Dahil, paano natin masasabi, wala tayo. Dahil ang mga nununod natin, at kinuha niya na, tayo lang ang bumaba dito, may katawan ulit. Tapos siya, may anak ka na, babalik ka naman ulit doon. Kapag gumawa ka ng parang magandang gawin mo, dire-diretso yung buhay mo. Diretso lahat ng mga hiniling mo at gusto mo pa rin ang buhay mo. Masarap kung may katawan ka, dadalay ka ng Diyos. Yung sabi mo, mahal mo siya at yan. Kaya pagdating doon, mag-away kayo dalawa, yan ba ang pagmamahal? At nagdala ka ng sakit ng ulo. Kung sabi ng Ama, magdala ka, prayer, freedom, lahat, gawin mo, pamilya kung gusto mo. Pagdating doon, turuan mo sila, dapat susunod sa iyo yan. Oras hindi sumunod sa iyo, sabay-sabay na kayo lahat yun, iulog sa baba. Dahil sabi ng Ama, wala pa rin pagbabago, siya pa rin ang mundo natin. Dapat hindi siya nilinan. Kung kahit anak niyo, dahil kung naging trial, alam mo, hindi maganda, iwasan,
Bahala ng Diyos. Dahil may pangalawa pagbaba niya, kasama na kayo. Bakit? I-pray niya at babalik. Dahil ang wala, ang magbubukas sa inyo, ang hindi, ang puso niyo. Puso ng pagmamahal. Nandiyan si Lord sa mga. Hindi nyo alam kung ano natin nawala na. Tayo pa, kailan natin binuhay ng Diyos, katapos mayabang pa tayo. Katapos, alam mo, sino tayo para wala na yung kamatayan. Pagdating na oras ay nandigilan kayo ng bagay na hindi yung mga sakit. Doon natin maramdaman, Diyos ko, kailangan ko kayo. Diyos ko, patawarin niyo ako. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ako pa rin ang huling alakat niyo. Also sabi ng Ama, huwag niyo sabihin kayo ay wala na, kailangan niyo sa akin. Yung nagyaman ka, ang lahat ng kayamanan niyan, pinahiram ko lang sa iyo. Huwag mo sabihin, wala kang kamatayan, dahil lahat yan ay hiram mo lang sa akin. Lahat, bawat kilos mo, utang mo yan sa akin. Akin yan, hindi mo. Tama ka tayo dito, hindi? Yeah. Ito, lagay mo doon. Yes, sorry. Para kasi may dilaw, may blue. Sa kanyang ulap ang sa inyo, kami liwanag. Oo. Yung langit, okay. Okay po tayo, no? Oo. Dahil ang lahat yan, kailangan natin magkaisa. Huwag ka natin isipin, ang sabi mo, mahal mo, sabi ng Ama, mahalin mo lang sarili mo bago sila. Mamaya dinala mo siya, dahil mamaya ikaw lang kukuling niya doon. Sabi mo, mga nabalik, di ko nakag-inakya dito. Masakpan din, wala rin nangyayaya sa akin. Tama eh. Tama eh. Akala mo, kabihin, sabi siya, pati yung mister ko ba ito, pwede pupunta? Pwede! Kahit anak ko, pwede. Kahit magpuro sila. Oo, pwede. Magbago. Ikaw ang magpuro sa kanya doon sa langit. Pagbalik na niya, limas namin. Di siya nagdala. Kahit mga iba, di nagdala. Pababa tayo. Ang kasama natin lahat ng mga anghel, mga spirit at pababa na. Yun na dito. Kahit spirit, tao kung tao. Lahat, nakabalot na tayo ng paglaban. Yun ang sinabi ng Diyos. Hintay natin kung sino ang Diyos at bababa na dito. At ibig sabihin, pagbalik niya dito, may dala-dala na siya. Kabayo. Totoo yan. 100%. Sabi ko sa kanya, sa ulap, hindi ulap, kabayo pagbaba nito. Dahil ang lahat ng Spirit bababa na, yun ang paglilinis at pagpipili kung saan kayo nilalagay. Doon na sigawan ng lahat. Doon na ang sisihin ng lahat. Dahil tapos na paglilinis na yun. Mayroon kayo na tinakda. Mayroon kayo lugar para sa inyo. Kung gawain mabuti, ang Diyos ay nasa inyo. Kung mawa kayo masama at hindi pa kayo nagbago, may paglalagyan kayo. Doon nyo na masisisi kung ano man ang ginawa ninyo. Yan ang salita ng Diyos. Yun ang isay galing sa langit. Dahil mahal tayo ng Diyos, bakit tayo sabi ng Diyos? Pag-akyat ng Diyos ang lahat ng naglingkod sa Kanya at isama. Yes. Ngayon, ang sabi naman, ang lahat yan ay dalahin nyo ang gusto nyo. Magaling mo kami, tuta. Doon na naman. Tapos, ang sabi ng Ama, sige, may kinakausap ako dito ako. Sige. Simon na dito mo. Sige ako. Ako na dito. Ang sabi ng Ama, gusto ko kayo ay isama lahat yung mahal niyo sa buhay. Kung kailangan ko lang, ang dalay niyo lang yung nirespeto kayo. Kahit kung hindi nagrespeto sa inyo, baka siya ang magpapahamak sa inyo. Maganda, hindi. Hindi basta-basta kayo kumuha. Dahil kayo kapatid kayo, kung hindi kayo magbabago, hindi kulko kayo para mawala kayo bawat isang kapatid niyo. Tama, hindi. Dadalhin niyo pa rin sa langit. Ang sabi ng Ama, isipin niyo muna dalhin niyo yung talagang i-respeto ko.
mag-spiritual kayo. Maganda yan samahan para ang bunga ninyo ang ganda-ganda. Nagdala kayo ng Suwael, kung hindi mo maging magdisiplina, hindi rin matino mo, kasali ka na rin doon. Dahil sa mga hindi pwede kung sila lang at ibababa. Dahil pagdadamdam ka, bakit ako lang ang pinili, pamilya ko yan, bakit? Ang sabi ng mga, isama ka na lang para wala kang masabi. Doon na kayo sa baba, mag-usap-usap. Correct? Hindi. Dahil bibigyan kayo ng isa, ikaw maiwan, kung sabi ng ama, baka ikaw pa rin maging driver sa akin. Malinis ba? Hindi. Ano dapat gawin? Kung halimbawa at bababa aakyat ng Diyos, kung kasama kayo, magdala ba kayo? Ay hindi. Diyan ka na lang kayo magdala kung malilitis na dito sa lupa. Dahil ikaw mismo makukuha mo rin ang kanyang mga ugali. Sabi niya, anak niya, mahal ka. Hindi mo yan anak, sabi ng ama. Lahat yan, kayo, aking kayo. Ako ang unang yung ama. Pinagsama ko kayo. Yun ang sabi ng ama. Bakit mo sasabihin at ikaw ay mahal mo yan? O ngayon, dahil mo, freedom. Laya kayo, kunin nyo. Ang gusto nyo kunin. Kahit pamilya nyo, kunin nyo. Pag nilinis sa baba, linisan mo rin siya lang sa taas. Sabay-sabay na yan. Hindi na kayo makababa. Kahit linisan nyo, nandun sila. Kahit kami na dinala nyo. Bakit? Kasama kami doon na mabababa. Tapos ang sasabihin nila naman doon, dinala mo kami dito, nakakiwanan nyo kami. Ano klase ka, pamilya? Nakasumbatan din kayo. Kasi gulo sa langit, gulo din dito. Pag lilinis tapos dito, linis na sa taas. Pag nakuha na lahat ang dapat makuha dito, ang langit, lilinisan din. Dahil maraming kawin pulo, unay ng baba, pagkuha, iyak-iyak, yung mga inakyat yun, yun ang nasundalo ngayon. Ngayon, gaya pa na doon, ginawa na lahat ng mga kasama, doon na sila lilinisan ng lahat. Clear, clear. Yun siya binaakali doon. Sa pangalan ni Jesus, yan ang mensahe galing sa langit. Ngayon ang nangyari yan ha, sabi naman, ang lapit na akyat ang Diyos. Hintay natin. Kung sinuman siya, mag-akyat. Kung sinuman kasama. Kung sinimiwan, maiwan. Dahil pagkalit yun na ang kukunin lahat ng mga spirito doon at ibaba na at maglilinis na ang mundo. Ito ang sabi, maraming kukunin. Ha? Ay sabi niya, Ama, papangin Muslim ko dadalhin ko. Oo, kayo dadalhin. Ay, kasama ugali niya. Ay, ba't kayo yan? Okay, magbabago. Oo, magbabago. Sabi niya ma, oo. Nakagos, pag kinabukasan sinabi naman, yung sinabi mo magbabago, sila ang magdala. Sila rin gawin nila. Baguhin nila yan. Yan ang katukulan niya ngayon. Baguhin mo yung pamilya mo. Pag dating ulit ang doon, hilinihan doon, hindi kayo magbago. Sabay-sabay kayo yun. Ang lupa ngayon, habang nagigiri doon, bumukulong yan lahat. Pagulong mo ulit nila. Dahil kinuha na lahat ng karapat-dapat yung para sa kanya. Ang Diyos, ayaw niya ay masasaktan kayo, ayaw niya mapahamak kayo kung ikaw ay sinusunod sa kanya. Amen? Kung ikaw naman nagdala ka, Suwael, at hindi maging karapat-dapat sa iyo. Ngayon, dahil alam mo, ama kasi pamilya ka, okay. Dahil mo na ang freedom lahat. Magbago yan. Ang dating doon, ikaw ang magtulog sa kanya. Ikaw nadala, dapat ikaw magdisiplina sa kanya. Dapat sumunod kayo. Kung di siya ang sumunod, kakawin ka na doon. Maganda hindi? Tama hindi? Ang sabi niya, sigurd nga, ang lahat kinuha sa kanya, binigay niya. Anong kapalit? Sobra pa. Ha? Dahil ibig sabihin, wala kang tiwala sa kanya. Magtiwala ka. Huwag mo sarili mo, dahil sarili mo din kaya yan. Kung walang Diyos. Ang tanong ko sa iyo,
yan pa at pagmamahal mo sa kanya, bililigtas mo ba? Kung nagkasakit pa, kaya mo sila gamutin. Ano, nakakatulog ka ba sa kanya? Nakakatulog. Ano sabi mo? Ang tulog mo sa kanya, ano? Gusto niyo malaman? Ha? Atis! Ano yun? Yun ang tulong. Siyempre, yun ang kaya niya. Ano ko, mga tumawo, kung ay tumapunta ko. O, ngayon, sabi ng Diyos. O, ngayon pa lang, ang tulong mo, akin. Yun, kailangan, alam mo, puro sabihan nga, huwag kaya, dapat tiwala ka, huwag mo makasarili ka. Dahil may Diyos pa rin. Alam mo, kung nangyayari sa mga tao, masakit sa Kanya. Kung masakit kayo, mas masakit sa Kanya. Dahil anak tayo ng Diyos, siya ang tinilag sa atin dito sa lupa. Kung sabi niya, wala kang iking. Ang Diyos talaga, dahil mahal tayo, gusto tayo, ay babaguhin niya para pag-susunod ng mga darating na ibang miracle at siya ay sisimulang mga bata ay malinis ng lahat. Ha? Isip mo yan, huwag ka magtampo dahil yan, pagsamantala, iwala ka na, babalik ka sa iyo, reflex. Dahil ang tawag doon, ikaw ay nagdamdam ang sarili ka. Ang tanong, yan ba makakatulog ka sa kanya? Kung salita lang, kagawa ay wala. Kung sa mga, nakakatulog kayo? Ano tulong nyo? Iyak lang. Dahil kailangan natin, pray to God, Lord, kayo nang bahala. Dahil alam namin po, hirap namin ang katawan namin. Lahat ng mga pagkain kami nito, pinili namin, hirap namin din lahat po. Ano man bagay, hangin, hirap namin. Yung init, hirap namin. Lahat tubig, hirap namin. Ang lupa, hirap namin. Lahat yan, hirap tayo natin sa Diyos. Bakit pa tayo kung tampo sa Kanya? Sino nga marunong tampo sa Diyos? Ha? Sino naka-smile sa Diyos? Yan ang gusto na Diyos. Mag-start tayo dahil ang Diyos wala siyang masasabi sa atin. Ang gusto ng Diyos, magsaya lang tayo, magtiwala kayo sa akin. Bilang araw, ibalik ko sa inyong lahat, mahigit pa, dahil gusto ko kayo ibinisan. Alisin natin ang ugali di maganda, ipasok natin ang maganda. Dahil ang maganda yan ang tunay ninyo, kalsakan lahat. Amen? Ang linis ano? Para tayo nagbabasa ng Biblia dito. Tuloy-tuloy, dahil yun ang mitay ng Diyos. Meron ka sasabihin, kanina pa yung gusto mong sabihin, hindi makakasabi. Magandang hapon po sa inyo mga brothers and sisters, ama, ina, mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yung tungkol po sa sinasabi po ni Ama na yung lahat ng bagay dito sa mundo, buhay natin, katawan natin, lupa, galing sa Diyos lahat. Yung nagbigay ng buhay. Nandito yun sa Bible po doon sa yun po, yung tungkol sa katawan galing sa Diyos. Nasa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang katawan upang maparangalan ang Diyos. Yun po yun, yung sinasabi po ni Ama na yung katawan po natin ay galing sa Diyos, ang buhay natin galing sa Diyos. Yun po yung nakasulat po sa Bible. Kaya ang dapat nating parangalan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Huwag nating kakalimutan siya dahil wala po tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. Kaya gawin natin yung mabuting kabutihan. Yung pagbabago, kung ano man yung hindi magandang asa natin,
ay tanggalin na. Gawin ang kabutihan dahil yan ang daan patungo sa kanyang paraiso. Si Ama Eden. Kaya kung ano yung sinasabi po ni Ama Eden, sundin po natin yun dahil yun po yung katotohanan. Yun po yung daan patungo sa kanyang paraiso. Ang garden ng Eden. Yun naman po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan ang sinasabi ng Ama. Kahit si Ador, may tagpo siya sa pamilya niya. May lugar or wala? Sana tinanggal ko na po, Ama. Wala. Abot na po. Bakit di mo bilangin ang pamilya mo? Mga aking pamilya, mga kapatid. Bakit mga kapatid lang ang bilangin ang pamilya mo hindi? Ang ibigin, may damdamin ka pa. Yung mga nanonood po. Mga pamilya. Bakit nanay mo, tatay mo, di mo binanggit? Nanay, tatay, ito ay para sa inyo. Pagmamahal ko sa inyo. At mga pamilya ko, kapatid ko, ate ko, kailangan ako papaliwanag ako para sa inyong lahat. Bakit? Natablang ka ba? Ay, hindi. Hindi po. Bakit di mo binanggit ang dahilan? Hindi po ako nagtatampo, kundi hindi ko po naisip sila, nakalimutan. Yun pala. Mag-isip ka muna bago di makalimutan. Bakit sa ibang tao hindi mo makalimutan? Bakit ang pamilya nakalimutan? Anong dahilan yun? Dapat ang kapamilya ay nangunguna. Opo, kasi po wala po sila dito eh. Hindi sila po. Kaya madalang ko silang pumunta dito. Pag yung nagkasakit ako, yun lang. Kahit wala sila, ay respect lang. Papa, mapakinggan nyo ang aking mga sinabi ay salita ng Diyos. Ito ang pagsalita ka ninyo ng Diyos. Dahil ay lahat ng bagay, pakinggan ninyo. Kung ano man ang bagay, kagutan nyo hindi, nasa inyo na yan. Ha? Tama hindi. Paliwanag na ro. Tama po, Ma. Simula. Tama po, Ma. Simula. Pag-isin natin ang mga magulang. Ang magulang. Opo, salamat po, Ma. Kasi patawa-tawa lang yan. Para may sekreto ay may gusto mong sabihin. Sino ba gusto mong salita? Ay, ano? Yun, nakorek ka rin, no? Oo. May sakit. Dumating yung sakit, pumunta dito. Nagmahal sa kanya, ama niya. Sabi ng ama niya, Ador, mapupukol niya yan. Ibig siya. Ano sabi sa mama mo? Ano po? Ang tatay ko po, nakita niya yung pigsa sa tuhod ko po. Malaki. Ayun ka, malaki. Puputulin na yan. Siyempre. Ako nakahimik. Siyempre. Ang nangyayari yan, kasama ko si Ama. Oo po, tinitignan kung okay na yung tuhod ko po. Pagdating ni tatay ko, nanay ko, andi ko, napunta sila po dito. Nakita nila na lumabas na yung pigsa, wala na yung nana. Kaya katatapos lang ako inipiran ni Ama nung kinaumaga nun, bumasyal sila. O pumutot na, wala na. Dokumit na sila. Yun ang bagay ay natin isipin ng lahat. Walang picture. Sinabi po nila, hindi nangyari dahil nandito ako kay Ama. Naniniwala po ako na alam ko naman walang imposible kay Ama. Yes. Kaya, yun, gumaling ako sa pamamagitan ng paniniwala ko kay Ama Eden. Sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Yes. Gumaling po ako kaya nagpapasalamat ko ako kay Ama. Nagbigyan ako panibagong buhay. Yan, sabi na kung magtiwala ka lang, maniwala ka lang, dahil lahat yan. Kayo rin ang gumagawa ng sakit. Kung sa pagtitiwala ninyo sa Kanya, dahil ako rin ang gagawin sa Kanya. Kung wala kang tiwala sa Kanya, wala ka rin paniwala sa akin. Tulad si Susan, sabi si Susan sa akin. Ama, may dala ko, may cancer stage 4. Saan? Lord, subukan namin po kung kaya mo gamutin. Ay, maganda, sabi ko. Pagdating ko, subok. Ang sabi ng Diyos din, at sinabi din sa akin, susubukan ko rin kayo, di gamutin.
Dahil yung pinagsusubok nyo, hindi ako ang Diyos. Dahil ginamit ako ng Diyos. Kung pumasok kayo sa mga tahanan manggagamot, dapat sabihin nyo, ito na nga po ang pagpagaling ginamit ng Diyos para sa akin. Hindi yung subukan ko kung kaya nila ako gamutin. Dapat mag-pray sila. Sa hospital man, kahit sa doktor man, basta pumasok ka sa hospital, Lord, kung sino man ang doktor, yun na siguro ang ginamit ng Diyos para kagalingan ko. Pray to God. Huwag natin isipin, ay, subukan ko sa hospital na, subukan ko sa bularyo na, subok. Sabi ng Ama, susubukan din kita, di pagalingin. Dahil pala subok din, hanggang subok ka lang, kawawa ka na. Dahil wala ka, makasarili ka, wala ka talagang tunay na pagmamahal mo sa kapwa mo. Kung ikaw makadiyos, makadiyos din sila. Kapalat sila, may ginagawa sila. Ikaw, ang daladala mo lang ay pagsubok. Ngayon, lahat ng pinuntahan mo, sinusubukan sa iyo. Di kayo dahil sa subok, subok din. Walang basbas sa iyo. Amen? Por ito ang lahat yan, sabi ng Ama, huwag mo sayangin ang panahon nandito ka sa lupa. Kung ano man ang tinatawag mo, sila man, ganun din. Huwag mong sabihin, kayo ay umangat. Sila, kahit ganyan din sila, anong kinakain mo, para din ang kinakain nila. Ang lahat, yan sabi ng Ama, ang lahat yan, binigay ko sa inyo pagsamantala. Ang lahat din yan at babawiin ko rin yan. Dahil lahat kayo gusto ko dito sa lupa ay magbago. Pagbabago nyo dito, binabago kayo, mga suwail kayo, mga hangil kayo. Maging tao kayo, naging bata kayo na pagkatan nyo. Ang ugali nyo ay maganda, mga asal at gawain ninyo, kukulit kayo, ibalik kayo sa ating tahanan. Yan ang salita ng Diyos. Pulot kayo dito, huwag kayong amintas, makakasakit sa kapwa, sa salita, dahil at yan, kung sino nasasaktan, parang ang Diyos din ang nasasaktan doon. Dahil binabatay dito ay freedom, laya, pag-isa tayo, pagmahalan tayo, dahil ang Diyos ay nasa atin. Wala man sino man magliligtas. Kung sinong tagaligtas mo, sa inyong lahat, pati sa akin, siya rin ang tagaligtas ko. Kung sino ang tinatawag mo, yun din ang tinatawag ko. Kaya sa dilim, sa liwanag lang tayo. Pero ang damit natin ngayon dilaw. Tayo ang ilaw patungo sa Kanya. Dahil malinis ang kaisipan natin. Yan ang hiniling ng Ama. Laging nyo tandaan, bago kayo pumasok sa tahanan ng luglukan ng Diyos, kailangan maglinis kayo ng kalooban nyo. Kung ano man ang problema nyo, linisan nyo na bago kayo pumasok doon. Pagpasok nyo doon, tapos nalinisan na kayo, linisan nyo ang sarili ninyo, linisan din kayo ng Diyos. Madali na kayo lininis dahil nauna na ang linis nyo. Ang sabi ng Ama, huwag mong isipin ikaw ay di kayang gamutin. Isipin mo, may Diyos pa rin ang magligtas sa atin. Amen? Mabuhay tayo lahat. Kung sino man gusto magsalita, ay magsalita. Kung gusto tumahimik, ay tumahimik. Ay, yan ang ganda. Kahit di kayo tumahimik, tumawa lang, masaya na tayo. Oo. Ano bang magandang kasi nakikita ko kasi kung kayo kanya-kanya kayong lugar, kanya-kanya kayong kwento. Dito tayo ang dami-dami natin, hindi na lalabas ang kwento. Bakit ganon? Ang amper naman niya, pakaingit sa inyo. Pero siya, kung nagawa nito, lalaptan, bibigwahin niya. Oo, ulit, pagdating dito, nakatingin lang. Bakit? Kanini tayo? Hindi dapat mag-tuloy tayo para tuloy-tuloy ang tutong natin. Kasunod, magbasa kayo ng Biblia at pagbasa nyo ang kadugtong, idudugtog ko yun. Pagdugtog ko, hahanapin nyo na naman ang kadugtong. Tapos, pag-hinto na yun, idugtungan ko na naman. Hahanapin nyo naman ang kadugtong para tuloy-tuloy na lahat. Maganda yun, hindi? Yes. Ako ang magdudugtong.
Pagtugtong yan, hanapin mo ang kadugtong, tuloy mo. Pag tuloy mo, huminto ka, tuloy ko na naman. Habang naghahanap kayo, at kayo na naman, yun ang kadugtong. Para malaman natin ang simula, ang huli. Yan, Alpha, P, Omega. Yes! Matibay. Matibay. Yun, ang sabi niya, wala nang katapusan. Yan na, tuloy-tuloy na. Ang ating mensahe galing sa langit. Kailangan natin ay matatag, magkakaisa, magkapit-bisig, isa lang ang ating taga-ligtas, si Lord. Big God, siya ang tunay natin taga-ligtas. Lahat ng anuman at dumarating, basta tumawag ka sa Kanya kumapit, ligtas ka. Amen? Oh. Yung mga apostoles ko, magsalita din na. Oh. Yung dalawang angin ko yung sa harap ko rin na. San Gabriel, San Miguel. Dito si Aaron. Tayo, yung mga apang ko, mga apostoles na dito rin, sabi nila yung mesa ng mat. Ikaw, Sting. Balita ko lang, Sting, nakikita marami ka kwento. Makikita ka rin kunti na dito. Kahit kunti lang anong bagay at maganda ay madadalawang kwento. Oh, hangin na bagyo. Humingi ka ng bagyo agad. Ama, yung kailangan magsisi po tayo. Patawarin kayo ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang salita at ang kanyang kalooban. Ay, ibibigyan kayo kapangyarihan ng buhay na walang hanggan. Ang iyong mga sinasabi. Bakit? Yun lang? Hanggang doon lang naman ibibigay ko dahil yun lang ang patutok. Si Malo, yan, si Malo. Nakasaran niya, hanggang yan, sapat yan. Cellphone, ay sipon ka na, hanggang ka na. Matibay ka na. Ito yung sinabi ko nung last na nag-meeting po tayo dun sa yung hapon na po mo. Yes. Na kung sakali mang magbago ang lahat ng pinili at iakyat kahit na mahal nila sa buhay, isasama niyo. Sasama, oo. Ito po yung nasa 1:15:7. Yes. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalog ko ang anumang hilingin ninyo. Yes. Yun po yung sinabi ni Ama na last na kung saan po Ama, di ba tinanong po ni Tatay Rodrigo na kung kahit sino sa pamilya nila isasama niyo, Yes. isasama po Ama sa taas. Yes. Kaya andito nga po Ama yung sa Juan na yung kung ano man yung hihilingin ninyo, basta yung hiniling ni Ama sa atin, yung pagbabago, kahit na ano yung hihilingin nyo, kahit na yung mga mahal nyo sa buhay na hindi sumusunod, basta yung kahilingan ninyo na nagmamahal kay Ama, tutuparin. Yes. Yung ibibigay ang laya at gustuhan ninyo dahil sa paglilingkod ninyo, yun ang regalo na Ama sa inyo. Ngayon, nadugtong kinabukasan, may dugtong na ngayon. Lahat man ang dinala ninyo, ang Ama, bababa ulit, dalahin lahat ng mga espiritu doon, magbababa dito. Dito, agi doon na, espiritu, mag-espiritu, tao at tao. Dahil good at bad, dito lang bababa, dito ang maglilinis na ulit. Kayo ang nagdala doon, maglinis din kayo doon sa taas. Yung dinala ninyo, dapat sumusunod sa inyo. Kung oras hindi rin sumunod sa inyo, kasali na rin kayo lilinisan doon. Dahil pinagbigyan ko kayo. Ang dinala ko, ang mahalin nyo sa buhay. Yung kang dinala mo, mahal pa ba niya yan? Bakit di gumagalang sa iyo? Paano yan ang tanong? Kung ito ay panili dito sa langit at ganyan ang ugali, ibig sabihin, sana hindi na tayo maglinis. Kung dinala mo pa rin ang suwail, binigay ko lang yung mahal mo sa buhay. Ibig sabihin yun, yung sumunod sa iyo. Hindi ka gumawa suwail.
Dahil pagdating doon, kaaway mo rin yun. Tama, hindi. Kung Israel ang dinala mo, habang naglilinis siya ang mga pababa dito, dahil pag ito, paglinis na, patay at buhay, gigising ng patay, at lahat, at nililis siya, kung sa kanya, ay sa kanya, balik sa taas. Marami na mamatay, walang kasalanan. Marami na mamatay din, at dahil sa kanyang buhay at gusto niya ay mabuhay dito sa maglinis gawain ng lahat. Kasi sabi ng mga paglilinis, kukunin ko na ang akin. Ang mga sumusunod sa akin, kukunin ko na. Dahil wala ko lang paglilinis, ngayon lang mangyayari yan. Yan ang sabi nila, darating ang panahon. Pagdating ng orasyon, magulo ng lahat. Spirit by spirit, tao by tao. Nagsisimula na tao kung tao. Ngayon, nagsisimula na rin ang spirit by spirit. Intay na lang, yun talagang hari at hari at hari at bababa. Siya maglilinis tunay sa atin. Amen? Amen. Sabi na nga, maakyat ang Diyos sa taas at mga makasamahan nila dito at idadala ko sa taas. Kung pagdating sa taas, kung kukunin nyo ang tunay nyo pamilya, kailangan yung tunay nyo talaga mahal mo sa buhay at sumusunod sa iyo. Huwag ka magdala ay suwain. Baka kasali ka na rin doon, lilinisan. Dahil binigyan ka nila ng chance. Ngayon, pagdating doon, pag kunting usapan niyo yung mag-away kayo dalawa. Yan ba, sabi ng Diyos, yan ba, dinala mo dito? Manggugulo yan dito. Sabi niya, Ama, alam-alam sa akin na mahal ko sila ako. Sige, mahal ko. Lilinisan ko na dito. Pati ikaw, isama ko na rin maglinis para magsama-sama na kayo sa baba. Para wala ko kumit na. Maganda ba? Ay hindi. Masakit ba? Ay hindi. Dahil nagdala ka ng isang suwail dito sa lupa. Di ba, teklo nyo ilaw? Dapat dala nyo lang may ilaw. Kung kaya mo, ay dadalhin. Kung ikaw matigas ang ulong, di mo magkawat, kasali ka na rin nilinisan to. Dahil di ka na pwede. Pamilya nyo, ang kanin nyo, sama-sama na kayo magsawa para walang wangis, walang magkanaw, maglilinis ng lahat. Wala ka rin magawa dahil sa kanya yan, hirap mo lahat, pinahiram lang sa inyo lahat. Hanggang tingin lang kayo dahil pinawi na ng Diyos lahat. Yung mga ugali natin, alisin natin na yung hindi maganda, pasok mo maganda. Dahil pagdating ang orasyon, doon natin malalaman kung para saan ka talaga. Kung sino ka talaga. Dahil suwayan tayo hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin, suwayan mo, hindi ka na makakyat. Amen? Sino ang suwayan? Itaas ang kamay. Sino mabangit? Itaas din ang kamay. Ibig sabihin, 50-50. Maganda yan, dahil ang kailangan natin ngayon, kahit 50-50, ibig sabihin, may laban pa tayo. Mabuti tayo, ang lahat ng misay sa taas, binibigay tayo ng oras, may panahon, pagbabago sa atin. Tama, hindi. Alam mo, kung umakit ka sa taas, wala ka na mahanap na ano pa, baka ayaw mo na bumalik. Yung singaw ng hangin, anong pabango dito? Pinakamaganda, pinakamabango. Hangin lang doon, halos ayaw mo na bumalik. Sobra ang bango, ang linis ang lahat ng paligid doon. Dahil yun ang langit. Para ka na nakapatungtong ka sa ulap at sa langit. Walang dungis, dumarumi at malinis. Makikita mo doon ang saya-saya. Hindi ka makakapahiti ka dahil ang mga tura ng mga tao ay masayahin. Dito lang sa lupa at tayo ay malungkot. Iba-iba mga bagay. Dahil dito, hirap kasi dito binigay sa atin. Kung di tayo kikilos, paano tayo kakain? Dahil ang lahat yan pagsubok ng Diyos sa atin. Dahil nandun ka sa aswayo na binaba tayo at maghirap ka, gawin pa lang mo ang katungkulang tinigay ko sa iyo. Kung di ka kikilos, ay ikaw gagawa ng pamatay mo.
Kung gumawa ka ng masama, madali ang buhay mo. Lahat yan. Dahil ang hiling mo sa Diyos, yun lang ang panangan natin, Lord, bahala ka na sa akin. At kung anuman, bigyan niyo ako ng kalakasan, bigyan niyo ako karunungan kung anuman bagay gagawin ko para sa kabuti sa akin. Lord, sa Kanya lang tayo pumili. Walang anuman posible basta si Lord ang ating hinihilingan. Sinasandalan, walang posible. Sabi niya, yun lang ang kulang sa inyo. Andyan ako. Kahit lahat kayo at tutulungan ko kayo, basta maalala niyo lang ako. Amen? O, maganda ba? Ay, hindi. Maganda ba yung salita ng Diyos at papaliwanag sa inyo? Dahil sabi ng Ama, yun lang ang karamihan sa inyo. Kung kayo ay biglang masinso, ay nagbago na ang iyong ugali. Di ba, sabi ng Ama, kung ano noon, sana ganun ka pa rin ngayon. Yung lahat ng binigay ko sa iyo, biyaya, dahil gusto ko sa iyo, siksik, liglig, aapaw pa. Ibigay ko sa inyo, basta nauuna ko. Dahil lahat ng bagay na hawak ako, may blessing yan sa akin. Ngayon, lumaki na yung mga lahat ng bagay, tumaas na, ibig sabihin, umangat na kayo. Ay hindi nila naman, huwag kayo magbago. Oras ng bago kayo, babalik din kayo sa baptism. Dahil saan pinanggalingan ninyo, dapat balikan ninyo. Lahat tayo, kung ano man ka noon bata, pagtanda mo, kung di mo minalag, mag-iisip bata ka rin, mawawala ang memory mo, babalik ka rin sa bata. Pagsamantala lang, ang lahat pinahiram sa iyo ng Diyos. Hindi yan binigay, pinahiram. Tandaan ninyo, kung kayo ay pasunurin at bumalik kayo ng bagay, yung pinanggalingan nyo, hindi kayo nabago, ang memory nyo ay tuloy-tuloy yan. Dahil sabi ng Ama, wala tayong problema, tuloy mo ang pagmamahal, tulad ang bigay ko sa iyo, tulad ginawa ko, gawin mo, ang hindi pa natapos. Malinis hindi. Kung ang lahat yan, ang sabi ng Ama, yan lang ang hinintay mo. Kurso, meron tayo dito, pagbabalik ng Diyos, anuman noon, at siya rin gagawa ngayon. Diba? Ganito rin ang gawain noon sa Diyos sa isang buong mesa. Ayaw ng Ama at maghiwalay-hiwalay tayo para dito, bago tayo magdasal dito, kailangan at mag-ipon muna tayo. Hindi lang doon sa lulugan natin, kailangan magsama-sama muna tayo lahat. Kung para tayo magkakilala lahat, para maramdaman natin ang bawat isa at pagmamahal natin, bawat isa sa atin. Amen? Ang malo, baka mayroon ka pala sasabihin dyan. Mahina yung mga bibya ko. Dalawa yung naghahanap. Hasta ano po, Ama? Efesos 5, versikulo 16-17. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. 1 Pedro 3, versikulo 17. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. 1 Juan 2, versikulo 17. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbuhay magpakailanman. Yun po yung mas mabuti pa daw po yung gumawa tayo ng mabuti nang naaayon sa Diyos. Kaysa gumawa tayo ng masama, hindi naman naaayon sa Diyos, hindi tayo matutungo doon sa gustong paroonan natin yan. Yes, tama yun. Merong kulang sa iyo doon. Gusto mo masabi. Bago mo basahin ang kanya, ang sinabi, sabihin mo, ito po kay Sasset at sinabi ng Diyos nakasulat sa Biblia, pakinggan ninyo po, ito
ang alam mo na, unahin mo, ito ang sinabi ng Diyos na kasulat sa Biblia bago ka magsalita, bago mo siya masahin. Bigyan dito aral tunti, paliwanag sa mga tao. Tama, hindi. Hindi yung babasahin ko agad. Malilito sila. Ito po ang nakasulat at binigay ng Diyos. Pakinggan ninyo ang nakasulat. Ang sinabi naman, ito ang karugtong. Tugtong mo yun para makita nila, mayroon tayo parang akin. Huwag lang yung nakasulat. Unahin ay pakinggan nila kung ito po ang nakasulat dito. Ito pakinggan natin at dito babasahin ko para malaman natin ito ang kasasayan ng mundo. Right. Para maintindihan ng lahat. Para ako, pastoran. Para pastoran. Ang problema lang, bato lang ang hinahawakan ko. Wala akong hinahawak. Dahil maraming salamat, yun ang kailangan. Bawat ay magbasa. Tulad ikaw, hindi ko lang masasabi ngayon. Ngayon lang ang sinabi ng Diyos sa akin. Bago kayo magbasa, ito po ang kaysaysayan. Ang sinabi niya, itong kadugtong, itong nakasulat. Baka liwanag ko sa inyo itong chapter. Bahala ka ng anong chapter yun. Basta sabihin mo, ito ang nasa kasulat. Ito ang para yung sinabi ng Ama at yun din ang sasabihin ko ngayon. Dito pala nakasulat sa Biblia nito. Amen. Ayun, magkasalamat tayo. Maraming salamat Ama na kapot din ang ating pagpulong-pulong namin dito. Maraming salamat ang binigay sa amin ng karunungan ang bawat isa sa amin at nalaito na kami ng kunting bagay ng karunungan. Dahil kunti pa lang yun, marami pa natin dapat malalaman. Oras nalaman natin yan, ang sabi ng Ama, very good, tandaan ninyo, walang posible basta kayo magkakaisa. Magtulungan kayo, isipin nyo, sa dami nyo, nandiyan ang salita, kumikinig sa inyo. Sabi ng Ama, lahat yan ay para sa inyo, mga anak, purihin nyo ako, at pupurihin ko rin kayo. Lahat ng naman ang bagay, tandaan nyo lagi at sinuman ang nanonood. Kung kayo ay papasok sa templo, kahit sinuman templo, maglinis muna kayo ng isip at puso at inyong sarili para huwag nyo talay sa loob ng templo. Ngayon, humingi tayo sa ililingan natin at lahat yan, humingi tayo ng tawad. Pagpapatawad kayo, ngayon, lilinisan din kayo ng Diyos. Lahat yan, paglabas nyo sa templo, ay malinis ng lahat. Amen? Magpuna tayo maglinis, bago lilinisan tayo ng Diyos. Wow! Buhay tayo lahat. Pagbuhay, for Diyos. Hallelujah. Yes. Ayos. Okay.